Magandang araw Pilipinas. Narito na ang pinakabagong ulat ukol sa lagay ng panahon at sa patuloy na pagtahak ni Bagyong Wilma, batay sa latest satellite animation. Huling namataan si Tropical Depression Wilma sa layong 575 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at mga pagbugso na umaabot hanggang 55 kilometers per hour. Mabagal ang kilos nito, kumikilos pa kanluran at timog kanluran sa bilis na 10 km per hour. Sa kasalukuyan, nararamdaman na ang epekto ng Bagyong Wilma sa Eastern Visayas at maging sa Central Visayas, kung saan mayroon ng malalakas na pag-ulan at pagbugso ng hangin. Sa Bicol Region naman, nararanasan na rin ang malalakas na pag-ulan dahil sa shear line. Samantala, umiiral ang northeast monsoon o hanging amihan sa buong Luzon. Dahil sa salubungan ng hangin na nagmumula sa amihan at hangin mula sa bagyo, nabubuo ang shear line na maaaring magdulot ng scattered rains at thunderstorms, lalo na sa bahagi ng Romblon at Bicol Region. Batay naman sa latest forecast track ng Pag-asa, inaasahan na ngayong hapon ay malapit na si Bagyong Wilma sa bahagi ng silangan ng Giwan, Eastern Samar, sa layong 105 kilometers. Posible itong maglandfall sa Eastern Visayas o sa bahagi ng Dinagat Islands ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw. Pagsapit bukas ng hapon, inaasahang nasa vicinity na ito ng Javier Leyte. Sa parehong araw, ay makikita na ang pagliko niya ng mas pakanluran at bahagyang bibilis ang kilos. Kaya naman pagsapit ng linggo ng hapon, inaasahan na itong nasa coastal waters ng Antique, senyales na papalabas na ito ng Visayas. Sa Lunes ng hapon, ay inaasahan itong nasa coastal waters ng San Vicente, Palawan, at patuloy na tatahak patungong Palawan. Pagsapit ng Martes ng hapon, makikita ito sa layong 135 kilometers silangan ng Pag-asa Island, sa Kalayaan, Palawan, at tuluyan ng lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Kung titignan natin ang galaw, medyo matagal ang pananatili ni Bagyong Wilma sa loob ng Philippine Area of Responsibility kaya kailangan ang ibayong pag-iingat. Lalo na sa mga lugar sa Visayas at Bicol Region, dahil sa malalakas at madalas na pagbuhos ng ulan posible itong magdulot ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Kailangan din isaalang-alang ang area of probability dahil kung magbago ang initial track ng bagyo, maaari itong umangat papuntang Eastern Samar o bumaba hanggang Dinagat Islands. Dahil dito, mahalagang manatiling nakaantabay sa mga susunod na update ng Pag-asa. Sa kasalukuyang sitwasyon, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa southern portion ng mainland Masbate, sa eastern portion ng Samar, kabilang ang Samar, Biliran Leyte, at sa northern portion ng Cebu, kasama ang Bantayan at Camotes Islands. Kasama rin dito ang eastern at central portions ng Bohol. Sa Mindanao naman, kasama sa mga lugar na nasa Signal No. 1 ang Surigao del Norte, kasama ang Siargao at Bukas Grande Islands, Dinagat Islands, northern portion ng Surigao del Sur, at northern portion ng Agusan del Norte. Patuloy na pinaalalahanan ang ating mga kababayan sa mga panganib na dulot ng malalakas na hangin at ulan, lalong-lalo na sa mga lugar na may nakataas na wind signal. Bukod dyan, dahil sa epekto ng hangin mula sa northeast monsoon at sa bagyo, inaasahan sa susunod na 3 araw na ang Luzon at Visayas ay makararanas ng malalakas na bugso ng hangin kahit walang wind signal. At maaaring umabot ang mga pagbugsong ito maging sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula at Misamis Occidental. Samantala ngayong araw hanggang bukas ng hapon, habang tinatahak ni Bagyong Wilma ang Eastern at Central Visayas, inaasahang lalakas ang shear line na magdudulot ng 100 to 200 mm ng ulan sa Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sursugon at Masbate, at dahil sa mismong bagyo ay mararanasan din ang parehong dami ng ulan sa Samar, Biliran at Leyte. Sa Western Visayas at bahagi ng Central Visayas, inaasahan ang 50 to 100 mm ng ulan, kabilang ang Aklan, Capiz, Iloilo, Antique, Guimaras, Negros, Cebu, Bohol, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Pagsapit naman bukas ng hapon hanggang linggo ng hapon, habang papalabas ang bagyo sa bahagi ng Western Visayas, medyo hihina ang ulan sa Eastern Visayas ngunit lalakas naman ito sa Luzon na mararamdaman ang epekto hanggang Quezon. Ito ay dahil sa patuloy na paglakas ng shear line kung saan tataas sa 100 to 200 mm ang ulan sa Quezon, Marinduque, Camarines Norte at Camarines Sur. Mararanasan naman ang 50 to 100 mm sa Oriental Mindoro, Albay, Sorsogon at Catanduanes. Kasama rin sa may 100 to 200 mm ang Oriental Mindoro at Romblon.
Samantala, sa Visayas, mararanasan ang pinakamataas na ulan sa Aklan at Capiz na aabot sa 100 to 200 mm at 50 to 100 mm naman sa Samar, Biliran, Leyte, Cebu, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Antique at Iloilo. Sa ating mga karagatan, nakataas ang gale warning at magsisimula ito sa eastern seaboard ng Southern Luzon at Visayas mula sa silangang bahagi ng Giwan. Makikita rin ang pagtaas ng alon sa northern at eastern seaboard ng Northern Luzon at sa eastern seaboard ng Central Luzon. Umiikot din ito hanggang sa northern at western seaboard ng Luzon, kasama ang Ilocos Norte at northern seaboard ng Ilocos Sur. Dahil dito, inaabisuhan ang lahat ng sasakyang pandagat na ipagpaliban muna ang paglalayag dahil napakataas ang inaasahang mga alon. Dahil sa patuloy na epekto ng bagyo, nakapagtala na ang Pag-asa Regional Services Division ng yellow to orange, heavy rainfall warning, lalo na sa Visayas. Para manatiling updated kung gaano kalakas ang inaasahang pag-ulan sa inyong lugar, maaari ninyong bisitahin ang website na panahon.gov.ph. Para naman lagi kang updated sa latest na lagay ng panahon, paki-click mo lang ang subscribe button para sa napapanahong updates. At para sa dagdag na impormasyon, maaaring bisitahin ang Pag-asa website. At yan muna ang latest update sa lagay ng ating panahon. Manatiling alerto, laging handa at ugaliing sumubaybay sa mga susunod pang weather updates.